This time, tayo po ay magbibigay pansin sa sinasabi po ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 5 and verse number 15. Ephesians chapter 5 and verse number 15. Ang message po na gusto kong ibahagi ngayong sandaling ito ay ang mensaheng pinamagatan ko pong Watch Your Steps. Watch your steps. Let us go to the Lord in prayer. And after that, babasahin ko po ang ating talata. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat for another day that you have given us. Thank you so much for your faithfulness. Thank you for the beautiful Sunday, sa mga celebration po ng anniversary, sa lahat po ng naging pagsamba, at talagang pagpapalang natanggap po namin mula po sa mga pangangaral. Maraming salamat po. At ngayon, dakilang Diyos, nais naming muli ipagkatiwala sa iyo ang araw na ito. Partikular, ang amin po magiging pagsasalo-salo. Busugin mo po kami, liwanagan mo po kami, palakasin mo po kami. Umaasa po ako, Panginoon, na ikaw po ang lagit-lagi sasama sa amin sa mga pag-aaralan namin sa iyo pong banal na salita. I pray that you will again use your humble servant as a channel of your blessing to all regular viewers of this ministry, Heavenly Father. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay. Watch your steps. Ang akin pong magiging pundasyon at ang teksto ay ang Ephesians chapter 5 and verse number 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Mga minamahal, gusto ko pong ipaalala sa lahat that life is not just about direction. Ang buhay po natin ay hindi po usaping direksyon lamang. Okay? But it is also about discernment in every step. Ibig sabihin, ang buhay po natin ay patungkol din sa tinatawag nating discernment sa bawat paghakbang po natin. So makatutulong po na tayo ay makinig at tayo po ay maging sensitibo kung paano po gagawa ang Panginoon sa ating pong magiging pag-aaral at sa ating pong magiging pagtalakay. Again, watch your steps. Ito po kadalasan, nababasa ko po ito. Halimbawa po, sa hagdan, di po ba, pag-aakyat tayo, sinasabihan tayo, pinapaalalahanan po tayo to watch our steps. Ito po ay paalala. Ito po ay pwede ring babala. Okay, so marahil po ang concern ng pong mga naglalagay nito ay ang maingatan po tayo. Kaya nga, napakaganda na makita po natin na sa usapin ng buhay, it is also good na tayo po ay medyo tingnan natin ang ating mga lakad. Bigyang pansin po natin ang ating mga paghakbang. Ang Ephesians chapter 5, kung papansinin niyo po, ay usapin ng pagtuturo ni Apostol Pablo na bilang Kristiyano kung paano tayo lumakad. So nakita ko po, naalala ko po na ito pong Ephesians chapter 5 ay nagpaalala po sa atin na tayo po ay dapat lumakad sa Panginoon. We need to walk in the Lord. We need to walk in love. And we need to walk in the light. So, yan po ang isang bagay na napansin ko po dito po sa Ephesians chapter 5. Kung may Bible po kayo, mas ma-appreciate nyo po kung makikita at mababasa po natin. Ephesians chapter 5, sa verse number 1, tingnan nyo po ang sabi riyan. Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Sa verse number 7 and 8, be ye therefore partakers. Be not ye therefore partakers with them. Ang sabi po, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, so walk as the children or as children of light. So, believers should walk in the Lord and believers should walk in love
And the believers should walk in the light. Ang mananampalataya po ay kailangang lumakad sa Panginoon, lumakad sa pag-ibig at lumakad sa liwanag. So, yan po, kung titingnan natin ang kabuuan po ng Ephesians chapter 5. Pero dito po sa teksto natin, sa verse number 15, nais ko pong bigyang pansin ninyo ang mismong salitang ginamit ni Apostle Paul. Ang sabi po niya, maliwanag, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Lumakad raw po tayo, mga kapatid, na hindi po gaya ng mangmang, kundi ng mga pantas o ng mga marunong. So ito po ay usapin ng medyo pagbibigay pansin po natin at pagtingin po natin sa ating pong lakad. So again, watch your steps. Ito po ay isang magandang payo rin sa mga mananampalataya na dadaan sa decision makings. In every decision na gagawin natin, we need to have the right discernment para ang direction po natin ay maging tiyak. Ang ibig ko pong sabihin, bago ako at ikaw ay mag-decide, kakailanganin po natin ng discernment para makatiyak po tayo sa desisyon na magdadala sa atin sa tamang direction. Okay? We can expect the good result, yung tamang destination and direction sa gagawin nating decision kung tayo po ay magde-decide ng mayroon pong discernment. So, do not decide right away. You better discern the will of God first. Kailangan muna na ma-discern po natin kung ang gagawin natin, kung ang pagpapasyahan natin, kalooban ba talaga ng ating Panginoon. Yan po ang maliwanag na gustong bigyang pansin ng Apostol Pablo sa kanyang pagsulat. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So mga kapatid, watch your steps. Una, is about careful steps. Ang ating maingat na paghakbang, ang ating maingat na pagpapasya, ang ating maingat na lakad, ang ating maingat na pamumuhay. Kasi ang ibig sabihin po ng salitang circumspectly ay carefully. To look around, mga kapatid, and to be alert. So the idea of the Apostle Paul when he said, see then that ye walk circumspectly, ang idea po is for us to be careful, to walk carefully, looking around, being alert. So, yan po ang idea. Dapat alisto po tayo. Dapat medyo talagang tingin-tingin din sa paligid, mga kapatid. Don't just right away take a step. Don't just right away make decisions. So, make sure that you have the proper discernment, that you have the wisdom of God, that you have the go signal of God in every decision na gagawin natin. Kaya mga kapatid, careful steps. Yan po ang ating unang punto sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong hindi maingat na lakad, ang ating padahas-dahas, tama ba yun? Padahas-dahas na desisyon ay maaring magdala sa atin sa malaking perwisyo. Tama? So, ang ibig sabihin po, yung careless walk po pwede po na magdala sa atin sa costly mistakes. Di ba? So, po pwedeng dahil sa padalos-dalos tayo, dahil sa right away, nagpapasya tayo, siguro, it is always good to consider Proverbs 3. Di ba? Naalala ko po. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ang sabi po, see then that you walk circumspectly. So, we need to be careful in every decision. Okay? Bago ka humakbang, bago ka magpasya, ano man po yan. Magandang meron po tayong trabaho, pero ibang klase po kapag yung trabaho natin ay naging ayon sa gabay ng Panginoon. Maganda po na meron tayong girlfriend o boyfriend,
but make sure na sila po ay hakbang nating tama sa Panginoon. So maganda po na tayo po ay mayroong negosyo, pero dapat po ito ay ayon sa naging gabay ng ating Panginoon. Bawat desisyon po kailangan pinag-iisipan. Bawat desisyon po kailangan pinag-aaralan. Higit sa lahat, kailangan ipinapanalangin. Amen? Before making any decision, pray. Okay? Pag-isipang mabuti, mga kapatid. Pag-aralan nating mabuti. So, yun po yung paalala dyan eh. A careless walk, mga kapatid, leads to costly mistake. Yung ating pong padalos-dalos na pagpapasya, di ba? Alam ko po, kung magiging honest tayo, nangyari na rin po sa buhay natin yan. Na talagang nagpasya tayo based on sight. Ito pong si Lot, hindi nyo na makikita yung godly, yung sabihin nating pattern sa paggawa ng desisyon. Right away, matapos niyang tanawin ang plain of Jordan, ang Sodom and Gomorrah, wala na. Right away, ang sabi ng Bible, and Lot chose. Pinili na po niya ang Sodom and Gomorrah. Hindi na po niya inisip, hindi na po niya inaral. Ano kaya ang pwedeng maging epekto nito sa aking spiritual life? Ano kaya ang po pwedeng maging impluensya nito sa aking pamilya? Ano kaya ang po pwedeng maging resulta ng desisyong ito? Mga kapatid, maganda po na bago magpasya, nandoon po ang panalangin at ang gabay ng Panginoon. So, number 1, careful steps. Okay, walk circumspectly. See then that you walk circumspectly. So, nilinaw ko po na ang ibig sabihin po, to walk carefully, looking around, being alert. Ibig sabihin, medyo aralin both sides. Tingnan muna, mga kapatid, bago tayo mag-settle. Okay, second, consistent steps. Consistent steps. Ang sabi po niya kasi, not as fools, but as wise. Sa akin po ang idea nito, kaya ang ikinonsider kong puntos ay consistent steps. Kasi po maraming mga tao may alam lang. Di ba? So knowledge is not enough. Ang kailangan po natin, mga kapatid, wisdom. Kasi tatlo po yan, di ba? Knowledge, understanding, and wisdom. So yung knowledge, pwedeng inform ka. Yung understanding, pwedeng alam mo. 'Di ba? At naiintindihan mo, 'yun ang pinakaano po sa Tagalog, pero alam kong naintindihan yung gusto kong ipunto. Na ang wisdom is the application of knowledge based on the right understanding. So mga kapatid, bagamat sa Bible po pag ginagamit yung salitang knowledge, 'di ba? Na positibo naman po talaga kasi it is good na tayo po ay maging knowledgeable. And it is good to understand the Word of God, the will of God in our lives. Pero mga kapatid, isang napakalaking, sorry sa term, kamangmangan, kapag ka ikaw, alam mo na, di ba? Kapag ka tayo po naintindihan na natin, pero hindi pa natin nabigyan ng masasabi nating weight sa aplikasyon sa ating buhay. Wisdom is the application of knowledge. Kaya po, it is not just information. Hindi ba? Wisdom is not information only, but it is the application. Ibig sabihin po, yung pong ating pong lakad ay dapat maging ayon sa tamang kaalaman na nailagay po natin sa aplikasyon. Amen? So, life application. Mga kapatid, importante po lagi para sa ikarurunong natin ay ang ating pong laging pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Importante po na ito ay ating pong nauunawaan. Exactly when James said in James 1 verse number 5, if any of you lack wisdom, halimbawa po talagang sa buhay natin, di ba? Minsan gulong-gulo tayo, hindi natin alam ang gagawin natin. Yun nga po ang dahilan kung bakit sinasabi ko po, ingat. Diba? Watch your steps. Ibig sabihin, be careful.
and be consistent. So kung ano yung natutunan natin? If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So ang ibig sabihin po, kailangan alam po natin sa turo ng Bible kung ano ang dapat nating gawin sa sitwasyon na ating pong kinalalagyan. At para mangyari po yan, mga kapatid, we need to have the wisdom of God. Ibig sabihin po, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Alam natin na ang pinakakonteksto nito ay usapang lakad ng Kristiyano. Na ang Kristiyano po dapat lumakad sa Panginoon, kagaya ng ating introduction kanina. We need to walk in the Lord, we need to walk in love, and we need to walk in the light. Yun po ang kailangan, na ang lakad ko ay ayon sa Panginoon, sa pag-ibig at sa liwanag. May mga Kristiyano po na hindi particular. May mga Kristiyano po na sinasabi po ang isang bagay, pero ibang bagay ang ginagawa. So we need to be consistent. Kung ano po yung natutunan natin, kung ano po yung naalaman natin, kung ano po yung naunawaan natin, yun po ang i-apply natin. So una po, careful steps. Pangalawa po, consistent steps. Nakuha niyo po yung idea ko po ng consistent? Na hindi dapat natapos doon sa alam mo lang, dapat maging consistent ka na yung alam mo, yun ang aplikasyon sa buhay mo. Yun po ang ginagawa po natin. Kung ano po yung sinabi ng Bible, kung ano po yung kalooban ng Diyos, we need to be consistent na yun po ang ating gagawin. Watch your steps. Careful steps, consistent steps, and then, mga kapatid, maganda rin pong mabigyan pansin po natin yung conscious steps. Anong ibig sabihin? Aba, wag na tayo magpatumpig-tumpig pa, mga kapatid. Dapat aware tayo na sa usaping kalooban ng Diyos. Pansinin niyo po ang sabi, verse 15, 16, and 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Anong sabi ng verse 16? Redeeming the time, because the days are evil. Na talagang samantalahin na natin ang panahon, kasi pasama na ng pasama ito. And then, verse 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mga kapatid, sa usapang conscious steps, gusto kong malaman nyo po na kailangan na nating gawin ang dapat gawin, kailangan na nating mag-decide sapagkat dapat aware po tayo na talagang ang mundo natin, ang panahon natin, pasama ng pasama. So we need to find out, we need to discover kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Huwag na po nating sayangin ang araw, ang panahon, mga kapatid. Kasi ang mga lumipas na panahon, hindi na natin marirecover yan eh. Tama po ba? Ang ibig sabihin po, halimbawa lang, sa buhay natin bilang Kristiyano, kung hindi ka pa gagawa para sa Panginoon ngayon, ano ba yung awit na yon? Tagalog song yun eh. Yung kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas, di ba? Sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag, kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Nakita niyo po? Ang ganda po nung paalala nung awit na yun eh. Kasi po, kung ang pag-uusapan, hakbang sa Panginoon, kung ang pag-uusapan, paglilingkod sa Panginoon, kung ang pag-uusapan, mga gagawin sa Panginoon, better na gawin na po natin ngayon, sapagkat ang bawat nakalipas na panahon, hindi na po natin maibabalik. Kung po pwede kang mag-special number ngayon, bakit hindi mo pa gawin? Kung po pwede kang maging faithful na ngayon, bakit hindi mo pa gawin? So mga kapatid, mga minamahal, paalala lang po sa ating pong pinag-aaralan, yung title pa lang po natin, mahalaga na ating pong bigyan ng tinatawag nating
ng weight, mga kapatid, ng timbang. Watch your steps. Diba? This is about careful steps. Kinakailangan po, ingat. Lalo na po kung alam nyo na magmamatter po. Di ba sa mga ikinakasal, ano po ang sabi ko? Dalawang desisyon sa buhay. Tatanggapin mo ba si Jesus Christ o tatanggihan mo? Mananampalataya ka ba sa Kanya o hindi? So, issue po yan. Big deal po yan. Why? Because that is a matter of eternity. Pag nagkamali ka sa decision na yan, eternity po yan. Either eternal life in heaven or eternal damnation in hell. So, yun po yun, mga kapatid. And then, anong sinabi ko po sa mga kasalan? It is a matter of a lifetime. Kaya hindi po yung magka-boyfriend lang, hindi po yung magka-girlfriend lang, hindi po yung masabi lang, be partner po tayo. Be careful, mga kapatid, be careful. Be on guard, watch your steps, careful steps, and then consistent steps, and conscious steps. Ibig sabihin po, kung ano yung magagawa mo sa Panginoon ngayon, gawin mo na. Kung ano yung tama, gawin mo na. Sapagkat ang panahon ay pasama na ng pasama. Mga kapatid, mga minamahal, paalala lang po, maganda po na malaman natin na ang bawat pagpapasya natin ngayon ang magdedetermine ng ating bukas. At ang pinagpasyahan po natin ngayon, for sure, may magiging resulta po yan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, lagi kong binabanggit ito na talagang hindi naman po ganun kahaba ang buhay ng tao. So maging conscious po tayo sa usapan ng panahon natin. Kung gugugulin pa po natin ang buhay natin sa kawalan, kung gugugulin pa po natin ang buhay natin sa mga negatibong bagay, sa pagtatampo, sa pagkatisod, diba? So, mga kapatid, yan po ang isang bagay na magandang atin pong medyo uunawain. I want all of you to be conscious sapagkat ang panahon ay malapit na, hindi na magtatagal pa, kaya paalala lang po mga kapatid, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin natin ang panahon sapagkat ito ay pasama na ng pasama. Okay, so maganda rin po yung controlled steps. Ano po yung number 1 natin? Careful steps. Okay, binigyan pansin po natin point number 2, consistent steps. Pangatlo po natin, conscious steps. Ngayon naman po, controlled steps. Diba? Diyan naman papasok po yung banal na spirito sa usapang leading po niya, gabay po niya, mga kapatid. That is exactly the clear picture ng Christianity. Because the Holy Spirit is in us, tayo po ay pinananahanan ng banal na spirito, kaya hindi po pwedeng maging impulsive po tayo. Hindi tayo po pwedeng maging impulsive, hindi tayo po pwedeng maging emotional. Alam nyo ang dapat sa atin? Spirit-led. Amen? Yeah. Every believer should be spirit-led. Yung gagawin natin kung banal na spirito ang gumagabay sa atin. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito. Ang ating pong direksyon ay ating pong dapat makita na malaki ang kaugnayan ng desisyon sa ating direksyon at ang direksyon sa ating desisyon. So mahalaga po mga kapatid na bago ka gumawa ng pagpapasya by faith, nakikita mo kung ano po ang usapin ng kalooban ng Panginoon. Ang ating pong dapat awareness at sensitivity ay ang patungkol sa leading ng banal na spirito. Mga kapatid, kung nabubuhay daw tayo sa spirito, dapat pinangungunahan tayo ng banal na spirito. Galatians chapter 5 and verse number 25. Remember, if we live in the Spirit, mga kapatid, let us also walk in the Spirit. Kung tayo po'y mabubuhay sa Spirito, dapat din po tayong lumakad sa Spirito.
And that is, for me, a big advantage ng mga Kristiyano sa hindi Kristiyano. May kokontrol sa atin. May banal na spirito na magkukonvict sa atin. May banal na spirito na magkokontrol sa atin. Mga kapatid, yun po ang dapat aware at sensitive po tayo. So, ang ating pong usapin tungkol sa paglakad ay usapin din patungkol sa kontrol ng banal na spirito sa ating pong buhay. Mga Kristiyano, laging magkalaban po yung gusto natin at yung gusto ng Espiritu. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ang tatandaan po natin bilang mga Kristiyano, yung gusto natin sinasalungat, hindi ayon sa gusto ng Espiritu. Magkaaway nga raw po lagi yung dalawa eh. Diba? Galatians chapter 5, ang sabi po ng verse number 16, okay, ang linaw-linaw po yan, verse number 16. Ang dapat daw pong lakad natin ay ayon sa gabay ng banal na Espiritu. This I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. And the point that I would like to emphasize is that, for the flesh lusteth against the Spirit, and Spirit against the flesh, these two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. So malinaw po na ang paglalarawan na sinabi ni Apostol Pablo sa usapang Kristiyano, sa buhay natin laging magkalaban. Espiritu at sarili natin, espiritu at laman. So sa usapang desisyon, ang pupwede po na makasira sa atin, sa buhay po natin, maling desisyon. At para mangyari po na hindi maging mali ang ating desisyon, kailangan po nating maging careful. Okay? And we need the wisdom of God and to be consistent sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. And then, kailangan din po natin, mga kapatid, na tayo po'y maging conscious na sa desisyon, hindi naman po pwedeng hintayin tayo ng Panginoon, mga kapatid. So kaya dapat pag alam natin na kalooban ng Diyos, then right away decide. Kapag ka naman po ang gusto natin, gusto lang natin, kailangan po nating magpakontrol sa banal na spirito. Na huwag nating gawin ang mga bagay na gusto natin, kundi dapat tayo po ay nasa gabay at pangunguna ng banal na spirito. Mga kapatid, ang sabi po, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Alamin daw po natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon. And then, okay, nakakailan na po tayo. 4 na. Careful steps. Tama po? Consistent steps. Conscious steps. And controlled steps. Ang panghuli po natin, consecrated steps. Ibig sabihin po, ang ating pong dapat maging hakbang ay hindi po katulad ng hakbang ng sanglibutan. Ang ating pong buhay ay hindi dapat maging kaayon ng sanglibutan. Yun po ang sinasabi ng verse number 8. Paalala po yan. Okay? Balikan po natin mga kapatid. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ang sabi po ng verse number 6 ba yan? Maganda pong mapansin natin . Ang sabi ng verse number 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Ang sabi ng verse number 7, paalala, be not ye therefore partakers with them. Pagka Kristiyano po tayo, hindi po pwede na ang mundo kakampi natin o kasang-ayon po natin. Kaya nga ang ginamit na salita ni Apostol Pablo, mangagbago kayo ng inyong pag-iisip. Diba? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ito po'y malaking tulong sapagkat may mga Kristiyano na, pero talagang kapag pinag-usapan ang hakbang, ang pamumuhay at ang lakad, ay kaayon na kaayon pa rin po ng mundo. And most of the times, the reason why we are doing that, because ang gusto natin, ma-feel natin na welcome tayo sa mundo.
para maging in na in tayo sa mundo. Mga kapatid, pag Kristiyano tayo, kailangan ang hakbang natin, ang buhay natin dapat consecrated. Hindi po pwede, mga kapatid, na makiayon sa mga bagay ng mundong ito. Yun po ang eksaktong sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang paalala nga po ni Pablo, for you were sometimes darkness. Dati na tayong kadiliman, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as the children of light. So Christians, be reminded, watch your steps. Watch our steps. Ang kailangan po sa Kristiyano, consecrated steps. Ibig sabihin, yung lakad na hindi kaayon ng mundo, yung lakad na nakadisenyo ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga Kristiyano, mga minamahal, dapat kakaiba ang lifestyle natin sa mga hindi mananampalataya. Opo, mga kapatid, kung sila hawak nila ang beat, dapat tayo hawak natin ang Bible. Amen? Diba? Mga kapatid, kung sila po ay enjoy sa layaw ng sanglibutan ito, dapat enjoy tayo sa lakad sa Panginoon. Amen? So, it is very important to consider because being a believer, God is expecting us to walk accordingly, to walk according to His will. Watch your steps. Kristiyano, uulitin ko po, bantayan po natin ang ating lakad. So, be careful, be consistent, be conscious, mga kapatid, and be controlled. Diba? Be controlled and be consecrated. Yan po ang dapat hakbang na para sa mga Kristiyano. Kaya ang talata natin, ang paalala po, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kamusta po ang ating lakad? Kamusta po ang ating pagpapasya? Kamusta po ang ating pamumuhay? Kamusta po ang ating pag-iisip? Kamusta po ang ating direksyon? Mga kapatid, mga minamahal, ang buhay nito ay buhay na mapanganib. Sa usaping Kristiyano, ang mundong ito ay hindi po natin tahanan. So, we need to be watchful, mga kapatid. Okay? We need to watch our steps. Tingnan natin, siguro po ang unang batayan po natin bilang Kristiyano, ito ba'y practice na para sa mga anak ng Diyos? Ito ba'y pleasing sa ating Panginoon, mga kapatid? Ito ba'y proper para sa isang mananampalataya na katulad ko? Watch our steps. Dito po sa mensahe natin, makikita nyo po na hindi ka basta-basta magde-decide. Talagang titiyakin mo muna if it is really God's will. Okay? Pero syempre po, sa mga bagay na alam naman nating tama, ang mensahe natin makatutulong na huwag naman natin sayangin ang panahon. Huwag natin sayangin ang oras, mga kapatid. Okay? Let us use every opportunity to serve our God. Watch your steps. Be careful. Watch your step. Be consistent. Watch your step. Be conscious. Watch your step. Be controlled. Watch your step. Be consecrated. Watch your steps. Yan po ang mensahe ng Panginoon at umaasa ako na muli ang bawat isa sa atin natulungan po nito. Anumang desisyon na hinaharap mo ngayon, tiyakin mo na magdidesisyon ka na may karunungan ng Diyos. Wag na wag po nating ilalagay ang ating sarili sa napakalaking panganib because it is very risky, it is very dangerous to decide without the guidance of the Lord, without the assurance that it is really God's will for us. Kaya umaasa po ko na naging magandang paalala ito sa bawat isa po sa atin. Kaya po maraming salamat sa patuloy na pakikisama nyo po sa inyong lingkod para sa pagsasalo-salo po natin araw-araw. Ang aking pong panalangin, sa amang lugar na kayo po'y naroroon, ingatan po kayo ng Panginoon, gabayan po kayo ng ating Panginoon, at naway patuloy nating i-enjoy ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay at i-enjoy po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Nawa, alam nyo ang hindi para sa atin.
Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, dapat alam po natin kung ano ang hindi para sa atin. Dapat alam din po natin ang panganib ng pagpapasya ng walang kasiguruhan kung ito po ay kalooban ng Panginoon. Kaya po, kung maaari, i-memorize po natin yung text natin. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. O, isama nyo na po yung 16 and 17. Ang ganda rin po redeeming the time because the days are evil. Isama nyo na rin po yung 17. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Mga Kristiyano, malinaw dapat sa atin na dahil Kristiyano po tayo, kailangan bantayan po natin ang ating lakad. Okay? Watch your steps. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa naging paggabay mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na muli po kaming naaralan, napaalalahanan ng dapat naming maintindihan sa buhay namin bilang Kristiyano. Sa mensaheng ito, na-realize po namin na hindi lahat ng bagay ay para sa amin. Lalo na po sa mga bagay ng mundong ito. Nakita namin yung importansya na bilang mga Kristiyano, lagi kaming mapagbantay at lalong maingat sa usapan ng aming pamumuhay, sa usapan ng aming lakad. And Lord, may you continue to guide all of us, especially in every decision na ginagawa po namin. Nawa, maging malinaw sa amin ang iyo pong direksyon upang maging batayan ng aming desisyon upang kami po'y dalhin sa tamang destination. Again, thank you so much, and I pray that you will continue to bless this ministry and even yung mga taga-subaybay sa ministeryong ito. Ano man po ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, hiling ko po na abutin mo po kami. Mayroon pong mga naguguluhan, bigyan mo po ng panatag na kaisipan. Mayroon pong may mga dinaramdam, may karamdaman, hipuin mo po ng iyong makapangyarihang kamay at bigyan mo po ng kagalingan. Marahil mayroon pong may kagipitan, provision mo po ang aming panghawakan. Sa iyo po namin inilalapit ang lahat. Maging si Pastor Andre, Panginoon, nawa magawa na po ang kanyang operasyon. At nagpapasalamat po kami sa mga nagresponde, Panginoon, para sa kanyang operation. I pray that you will continue to bless them. Heavenly Father, ikaw na po ang magbalik sa kanila ng kanila pong mga tulong na ibinigay para po kay Pastor Andre. Sapagkat alam po namin na ang umalalay at magpala sa lingkod mo ay tiyak na pagpapalain, Panginoon. Kaya hiling ko po na ikaw ang siyang magbigay ng speedy recovery kay Pastor Andre, pero naway maisalang na po siya sa operasyon, Panginoon. Thank you so much for your faithfulness. Pagpalain mo po ang nagse-celebrate at nag-celebrate ng kanilang kaarawan, sa mga nagse-celebrate ng anniversary. Salamat din po sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Muli, nagpupuri kami sa iyo, o aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.